Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig at taga-subaybay ng ating pang-araw-araw na programa, Tinapay Mula sa Langit. Ako po pala si Sister Ning Patricio na nagmula sa CRC Queens Road Daughter Church, Bacoor, Cavite. Ang akin pong tatalakayin ngayon ay pinamagatang The Accusation, The Children Has Forsaken Their Father. Dito po ay nagmumula sa aklat ng Deuteronomy chapter 32 verse 5 and 6. Sabi po sa verse 5, datapwat ang Israel, sa kanya ay nagtaksil. Di na karapat-dapat na mga anak ang turing dahil sa pagkakasala nila at ugaling suwail. Ituloy ko po sa verse 6. O mga mangmang at hangal na mga tao, ganyan ba susuklian ang kabutihan sa inyo ni Yahweh na inyong ama at sa inyo ay lumikha, nagtaguyod na kayo'y maging isang bansa. Ito po ay nung panahon ni Moses nang ang mga Israelita ay inilabas sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto sa pamamagitan ni Moses. Habang sila po ay naglalakbay, sila po ay pinakitaan ng mga milagro ng Panginoon na hati ang dagat, sila po ay pinakain na kahit sila ay naglalakbay upang sila ay hindi magutom. Umuulan ng mana sa araw-araw, sila po sa gitna ng init ng disyerto, sila po ay hindi masyadong naiinitan dahil sila po ay parang pinapayungan ng ulap upang hindi sila makaramdam ng higit na init. Ngunit sila po ay napuno ng pagrereklamo. Ang mga Israelita ay walang pasensya. Sila po ay patuloy na nagrereklamo kay Moses. Kaya po ang kanilang paglalakbay, instead na ito ay mapadali, ito po ay inabot ng mga taon dahil sa kanilang patuloy na pagsasalangsang. Nang si Moses nga po ay umakyat sa bundok upang doon niya tanggapin ang 10 utos na binigay sa kanila ng Diyos para magkaroon ng gabay ang bansang Israel sa pamumuno naman ng kanyang lingkod na si Moses. Nang siya ay bumaba mula sa bundok na iyon, ay nadatna ni Moses na ang mga Israelita ay sumasamba sa isang gintong baka. Ito ay ginawa o nililok ng kanilang mga kamay mula sa mga ginto na kanilang inipon at kanilang pinag-ambag-ambagan upang makagawa sila ng kanilang sasambahin na nilikha lamang ni Yahweh. Dito masyado na nilang pinanibugho ang Diyos. Sa kanilang ginawang ito, ipinakita nila na hindi nila pinahalagahan ang nag-iisang Diyos. Hindi nila iginalang, hindi sila nagpasalamat, bagkus sila ay sumuway. Sa unang utos sinabi na, ako lamang ang Diyos na dapat sambahin. Siya ang nagbigay ng lahat ng makabuluhan at mabuting bagay. Siya ay isang mapanibughuing Diyos. Ngunit sa dalawang verse na ito, makikita natin na tunay na hindi na nga karapat-dapat pang ituring ng mga anak ng Diyos. Dahil tinakwil na nila ang Panginoong Diyos at gumawa sila ng nakikita nilang gintong baka. Tunay ngang ipinakita nila ang kanilang katigasan ng ulo. Sila ay naging mga mangmang. Sila ay lumayo at tumalikod sa Diyos na nagbigay ng sa kanila ay kabutihan. Hallelujah. Sa verse 6, ang sinabi nga po, ganyan ba dapat suklian ang kabutihan ng Diyos na kanilang ama na sa kanila ay lumikha at nagtaguyod na sila'y maging isang bansa. Para kung tayo nga po mga tao, pag ganito naman po ipinakita ng ating mga kapatid sa ating mga magulang, maawa po tayo sa ating magulang para pong siya ay na lang bahala lang. Parang siya ay naitsapwera na ng kanyang mga anak. Nilabag na nila ang kabutihang asal na dapat ay iginagalang nila ang kanilang mga magulang. Higit lalo na po ba ang ating Panginoong Diyos. Sa atin pong panahon ngayon na namumuhay na ang sangkatauhan sa isang advanced na civilization na ang mga tao ay nakapag-aral, na-educate na, naturuan na ng mga good conducts, moral values. Hindi po ba dapat ang sa atin din ay makita natin ang ganitong paggalang sa ating Panginoong Diyos kahit hindi po natin siya nakikita. Ngunit atin pong nararamdaman, atin pong nalalasa, nakikita ang kanyang mga kabutihan na ibinibigay sa atin. Anuman po ang meron tayo ngayon, hindi po ito galing lamang sa ating mga kakayahan o kalakasan o katalinuhan, kundi ang lahat po ng meron tayo, kalakasan, katalinuhan, ay nagmula po at ibinahagi sa atin ng Diyos. Huwag po nating gayahin ang mga Israelita noong panahong iyon.
tayo po ay matuto sanang hanapin ang tunay na katwiran at katotohanan ng Diyos. Dahil alam natin na ang kamangmangan kung tayo ay patuloy na magiging mangmang sa tunay na layunin ng Panginoon sa ating mga buhay, tayo po ay aani lamang ng kapahamakan at kaguluhan, kalituhan sa ating mga buhay. Kung nais po natin na magkaroon ng isang payapa, ng isang buhay na nakakaya nating lagpasan ang mga paghamon, ang mga sitwasyon o pagkakataon na dumarating sa ating mga buhay. Dahil po ito sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Dahil tayo po ay nagtitiwala at umaasa na kung ang tao ay walang magagawa, ang Diyos ay makagagawa ng lahat ng bagay. Ang tao po ay limited lang ang mga kakayahan. Ngunit kung tayo po ay umaasa, nagtitiwala, nananalig, nagpapasalamat, kumikilala, sumusunod sa mga turo sa atin na nagmula sa Panginoon, tayo po ay makakalasap ng buhay na payapa, malaya at may kahulugang buhay sa atin. Ang sinasabi lamang po ng turong ito sa 2 verse na ito ay huwag tayong maging matigas ang ulo. Huwag tayong maging rebelde sa ating Panginoong Diyos. Huwag tayong mga mangmang dahil yun nga po, kapahamakan ang aanihin ng mga mangmang na tao. Huwag tayong padadala sa kung ano man ang kinang ng mundong ito. Sinabi nga ng Panginoon, "Seek ye first the kingdom and righteousness of God, and everything shall be added unto us." Magtiwala lamang po tayo. Umasa tayo sa magagawa ng Panginoong Diyos. Huwag po tayong maging talunan dahil ang mga talunan lamang po ay yung malayo ang kanilang relasyon sa tunay na Diyos. Hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan ng ating Diyos dahil ibinigay niya sa atin bilang katulong ang kanyang banal na Espiritu Santo upang maharap natin ang lahat ng challenges na darating sa ating buhay sa bawat araw ng ating pagising. Trust God. Yun lamang po ang aking maibabahagi sa umagang ito. Tayo po ay manalangin bilang pangwakas na bahagi ng ating palatuntunan. O Amang banal at dakila sa lahat, ang walang katulad sa kapangyarihan na sa amin ay nag-iingat, nagbibigay ng mga pagpapala sa araw-araw. Patuloy mo po kaming palaguin sa pananampalataya, O Diyos. Palagi mo po kaming bigyan ng pangunawa sa aming mga puso upang sa aming pagsunod sa iyo, kami ay may kaligayahan dahil sa aming pagkakilala sa iyo, O God. Panginoon, sa araw na ito, patuloy mo, Panginoon, na ingatan ang bawat pamilya ng lahat, Panginoon ko, nang nakibahagi sa programang ito. Ingatan mo kami, saan man kami dumako, ano man ang aming mga ginagawa. Balutin mo po kami ng buhay at makapangyarihang dugo ni Jesucristo, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Ilayo mo po kami sa lahat ng uri ng tukso, God. Sa iyo lamang kami nagtitiwala, umaasa sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito, O Diyos. Baginan mo kami, Panginoon, ng kaligayahan upang sa aming paglilingkod sa iyo sa araw-araw ay hindi po kami, Panginoon, napipilitan lamang, kundi kami po ay maligaya sa aming ginagawa sa iyo. Buklorin mo po ang lahat ng bahagi ng katawan ni Kristo sa aming CRC family, O God, sa buong body of Christ, Panginoon ko, upang ang lahat po ng bahagi nito ay makapaglingkod sa iyo ng may kaligayahan, nang ikaw ay mapuspos namin, Panginoon ko, ng pagpupuri, pagsamba at pasasalamat. At dito po kami nagtatapos, O God, sa aming gawain ito. Iyo po ang lahat ng aming papuri, pagsamba, pagkilala, paggalang at pasasalamat habang kami nabubuhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless everyone. Have a blessed day. Thank you. Bye!